Magandang umaga po mga kapatid. Sana ay naging maayos at kaaya-aya ang ating buong linggo ng ating pamumuhay. Naging maayos ang ating paglingkod at nawa ay nalugod natin ng Diyos sa ating pamumuhay ng buong linggo. At sa ngayong umagang ito, tayo ay nagsama-sama upang sa ipuli natin walhati sa kanyang nakita. At kung mapapansin niyo po sa ating mga pag-aaral sa Bible study, madalas natin pinag-aaralan yung loving kindness of God, yung kanyang kaawaan at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sinimulan po natin pag-aralan yung tinatawag natin, pinamagatan natin God's mercy, yung kaawaan ng Diyos at yung pakikinig ng Diyos sa atin, yung kanyang malasakit, yung kanyang pag-ibig sa atin. Napakaganda itong pag-usapan ng kabutihan ng Diyos sapagkat dito ay nabibigyan tayo ng pag-asa na sana tayo ay makapamuhay ayon sa kanyang kagustuhan at nakakasiguro tayo na tayo ay kanyang tatanggapin at patatawarin sa ating mga pagsalansang pagkakasala. Kaya po, sa umagang ito, ako po ay pupunta na doon sa ating pag-aaralan this morning na pinamagatan ko ang God's faithfulness naman po. Tungkol sa loyalty ng God po ng kanyang pagiging tapat sa atin o sa kanyang covenant. God's faithfulness to His covenant from David to Christ. No? Pag-aaralan natin yung kanyang covenant magmula kay David hanggang matupad ito sa ating Panginoong Yesus. No, sapagkat ating babasahin nyo na sa aklat po ng Isaiah chapter 55, kung saan ginamit ng author ni Isaiah si Haring David, no, para sabihin sa mga Israelita na manumbalik sa Diyos, humingi ng kapatawaran at magsisi sa kanilang kasalanan, at ang Diyos ay siguradong tatanggapin sila. At dito binanggit yung tinatawag na sure mercies of David na ating mababasa maya-maya. Now, ito po yung nasa chapter 55 ng Isaiah, chapter 1 to 2. So, ito po isang paanyaya. No? Mababasa nyo sa unang salita pa naman po na come or hali kayo. So, isang paanyaya mula sa Diyos na kayo'y lumapit sa akin, manumbalik sa akin. No, ito pong chapter 55, bago po sinabi itong paanyaya, ay binabanggit po, no, sa mga previous verses, chapters, yung tungkol sa servant na magdadanas ng sufferings, paghihirap, no, para sa mga kasalanan. No? Siya yung magbubuhat ng mga kasalanan natin. No? At doon naman sa chapter 54, doon ay binanggit yung that God will restore His covenant to His people, sa kanyang bayang Israel. Mabuti po ay basahin natin mula doon sa chapter 52 para po sa konteksto ng pag-aaral nito. Sabi po ng akda ay, narito ang lingkod. No? May binabanggit na servant o lingkod ng Diyos. Narito ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya'y mabubunyi at malalagay sa mataas at magiging napakataas. So this servant will be exalted. Sinabi dito sa Isaiah chapter 52. May binabanggit na lingkod or servant na matataas. And in chapter 53 verse 3, ang sabi pa, ganito ang mangyayari. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Itong lingkod. Isang tao sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman, na gaya ng isa na pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Napakasakit na kapalaran po, no, na mararanasan ng lingkod na ito. Hahamakin, itatakwil, no? Magdadanas ng mga karamdaman, pagkukublihan ng mukha ng mga tao at hahamakin. O, yan po yung kanyang mararanasan. O, isang propesiya. Sabi sa chapter 53, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. May idea
bibigyan na ho tayo sapagkat ito ay natupad na. At dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalang atin. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalasang. Siya yung nagsuffer dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaligtayan. Ito yung mararanasan ng lingkod na ito. Sa ito, ang sabi dito, sapagkat ito ay parang tubig ng panahon ni Noe sa akin. Ito babanggitin na that God will restore. Pagkatapos niyang banggitin yung mga mangyayari tungkol sa lingkod, ito naman sasabihin ng Diyos that I will restore my covenant, my people. Sapagkat ito ay parang tubig sa panahon ni Noe. Sapagkat kung paanong ako'y sumumpa na ang tubig ng panahon ni Noe ay hindi aahon pa sa lupa, gayon ako'y sumumpa na hindi ako mag-iinit sa iyo o sasaway sa iyo. Sapagkat ang mga bundok ay mga papaalis at ang mga burol ay mga papalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo o sa aking mangtipan ng kapayapaan ay maalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. So bago yan, ano yung tinutukoy dito na parang tubig sa panahon ni Noe? No, na alam naman natin na ginunaw ng Diyos sa panahon ni Noe ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Ngunit sumumpa ang Diyos na hindi na niya muling pupunawin sa pamamagitan ng tubig. Ano itong parang tubig sa panahon ni Noe? Para malaman po natin ano yung tinutukoy dito, let us read the previous verses before the yung chapter verse 9 to 10. Yun po yung verse 7 to 9 na tinutukoy na parang baha sa panahon ni Noe. Sabi dito, sa sandaling-sandali ay kinalimutan kita, sabi ng Diyos sa kanyang bayan. Kung bakit kaya kinalimutan ng Diyos ang kanyang bayan? Sabi dito, ngunit pipisanin kita sa pamamagitan ng malaking kaawaan. Sa kakaunting pag-iinit ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo ng sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, sabi ng Panginoon na iyong mahal. No, bakit kaya? Sabi ng Diyos, sandali, kinalimutan kita. No, sa sandaling panahon, kinubli ko ang aking mukha. No, ng sandaling panahon. Dahil po yun sa kasalanan. No? Ang Diyos kasi, despite na siya ay maawain at mapagmahal, siya ay may Diyos na may hustisya. Siya ay nagagalit sa kasamaan. No? Kaya po, sa sandaling panahon dahil sa iyong kasalanan, kinalimutan kita. Di ba gano'n naman talaga pag nagagalit ka, napapalayo yung loob ko sa iyo kapag ako'y galit. No? Yun ang Diyos, gano'n ang nangyayari. Sa sandaling panahon, kinalimutan kita. Sa maiksing sandali, ikinubli ko ang aking mukha. Dahil sa kasalanan. Ito yung parang baha sa panahon ni Noe. Pero, tandaan natin na ang baha sa panahon ni Noe ay natapos. Ito'y parang baha sa panahon ni Noe. Hindi ito panghabang panahon. No, ang galit ng Diyos ay hindi tumatagal ng panghabang panahon kung tayo po ay manunumbalik at magsisisi sa ating mga kasalanan. Ito yung sinasabing parang baha sa panahon ni Noe. May katapusan ito. Kaya nga sinabi dyan, ngunit pipisanin kita sa pamamagitan ng aking malaking kaawaan. At ngunit, kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. Merong katapusan. Ito'y parang baha sa panahon ni Noe. No, yan po yung sinasabi. Ngunit ang aking gagandahang loob ay hindi hiwalay sa iyo
o sa aking mang tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon, na naaawa sa iyo.